Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 726, pagpatay kay Duan Renhuang. Ang masasamang espada mula sa mga bundok ng siyam na espada. Si Lin Fang talaga ang nakakuha ng mga ito. Naisip ng mga tao mula sa Zuyu. Noon, ang siyam na bundok ng espada ay nawasak at naglaho na binago ang tanawin ng buong rehiyon ng Nine Dragons Mountain Chain. Ang buong Imperial City ay natakpan ng masasamang enerhiya ng mga espada noon at ngunit biglang nawala. Walang nakaisip na si Lin Fang ang nakakuha ng mga ito. Gayunpaman, hindi na kontrol ni Lin Fang ang nakakatakot na masamang chi na iyon. Ang mga cultivator ng layer ng Tian Chi ay namangha. Ang mga masasamang espada ay mapanganib para sa kanila kahit na nasa layer sila ng Tian Chi. Patayin siya bago siya magsimulang gumamit ng mga espada. Sabi ng mga cultivator ng layer ng Tian Chi. Malinaw na alam nila na ang mga espada ni Lin Fang ay napakapangit, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong makuha ang mga ito. Kanilang mga siluwet ay kumikislap at itinapon nila ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Pagkatapos ay sumigaw si Lin Fang sa malamig na paraan. Bumalik ka, kumalat sa hangin ng ilang nakakatakot na mga dagandong, ang siyam na masasamang espada ay naging itim na sinag ng liwanag at lumitaw sa harap ni Lin Fang. Inatake ng mga cultivator ng Tian Chi layer ang siyam na masasamang espada ngunit hindi nila nagawang ilipat ang mga ito. Pinoprotektahan lang nila ang katawan ni Lin Fang. Siyam na espada, magkasama. Sabi ni Lin Fang. Ang siyam na masasamang espada ay umuungal ng marahas at naglalabas ng mga hagong na tunog. Agad silang tumakbo patungo sa langit, ang buong kapaligiran ay itim na parang guguho ang langit. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at humawak ng espada, isang nakakatakot na masamang layunin ng espada ang sumanib sa mga enerhiya sa kanyang katawan, sumanib sa kanyang sariling layunin ng espada. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata, sa pagkakataong ito ay hindi na siya lumaban at isinuko ang sarili sa mga espada. Na-visualize pa niya ang mga masasamang espada habang ang kanyang katawan ay naging ganap na itim. Ang kanyang bibig ay naging itim, ang kanyang mga mata ay ganap na itim, hindi lamang ang kanyang mga balintataw, wala na talagang puti sa kanyang mga mata. Si Lin Fang ay isang demonyo na isinuko ang kanyang sarili sa mga demonyong enerhiya. Isang nakakatakot na mala-demonyong si Chi ang dumadaloy sa kanyang katawan. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at ang mga itim na sinag ng liwanag ay lumabas mula sa kanyang mga mata, na nagpapaliwanag sa kapaligiran. Si Lin Fang ay mukhang isang mamamatay tao, isinuko niya ang kanyang sarili. Nais niyang patayin ang lahat ng nilalang sa mundo. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Bumaba ang masamang espada mula sa langit at ang ilang nakakatakot na itim na ilaw ay bumaba mula sa kalangitan na nagwawasak sa kapaligiran. Ang mga magsasaka sa harap ni Lin Fang ay nagsimulang tumakbo palayo, ang kanilang mga siluwet ay kumikislap. Boom boom boom. Ang mga gwardya na nasa malaking gate ng Imperial Palace ay agad na hinigop ng mga itim na ilaw. Isang napakalaking itim na bitak ang lumitaw mula sa lupa. Ang mga espadang iyon ay tila nakapasok sa kailaliman ng mundo. Nakakatakot. Naisip ng karamihang nanonood sa masasamang ilaw na iyon. Nanginginig sila mula ulo hanggang paa, mamamatay sila kapag nahawakan sila ng espadang iyon. Sabay-sabay tayong kumilos at patayin siya. Galit na sigaw ni Duan Renhuang. Paano ito nangyari? Nagulat na siya ni Duan Wuya. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan niya, hindi niya akalain na si Lin Fang ang may masasamang espada. Isinuko na niya ang kanyang sarili sa mga demonyo, mukha siyang masamang espiritu na puno ng masasamang enerhiya ang kanyang mga mata. Hindi ang Lin Fang na kilala nila, itong Lin Fang ay maaaring sirain ang mundo. Dahan-daang ibinaling ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin kay Duan Renhuang. Ang kanyang itim na mga mata ay tila malamig sa yelo, siya ay dahan-daang sama-sama sa ilang demonyo. Gayunpaman, naalala pa rin niya na may mga taong kailangang mamatay anuman ang mangyari. Urge. Patayin. Sigaw ni Lin Fang. Inilagay niya ang buong lakas ng masasamang espada. Ang espadang hawak niya ay naging siyam na espada muli, ang siyam na espada ay biglang gumalaw patungo kay Duan Renhuang. Boom boom boom. Nagkaroon ng lindol. Tumingin si Duan Renhuang sa siyam na itim na sinag ng liwanag na gumagalaw patungo sa kanya. Walang pumapansin sa kanya o nag-iisip na tulungan siya, ang iniisip lang nila ay ang paglayo, hanggat maaari sa siyam na itim na ilaw na iyon. Huli na, Sil. Sigaw ni Duan Renhuang, sabay-sabay na lumabas ang 8 selyadong pinto. Boom boom boom. Ang siyam na masasamang espada ay bumangga sa mga selyadong pinto, ngunit ang mga selyadong pinto ay hindi makaharang sa mga masasamang espada na iyon. Nagpatuloy sila sa paglipat patungo kay Duan Renhuang. Warlord Punch. Galit na sigaw ni Duan Renhuang. Lumitaw ang isang nakakatakot na pisikal na lakas na puno ng mga selyadong pinto. Gayunpaman, mukhang nalulumbay si Duan Renhuang. Ang mga itim na ilaw ay gumagalaw pa rin patungo sa kanya. Isang boses ang kumalat sa hangin, mamatay. Grr. Ang masasamang espada ay tumatagos sa buong kapaligiran. Walang makakapigil sa kanila na sumulong. Kumikislap ang mga itim na ilaw, biglang nagmukhang walang pag-asa at desperado si Duan Renhuang. Ang mga masasamang espada ay gumagalaw patungo sa kanyang lalamunan. Hindi. Sigaw ni Duan Renhuang, nakabakaka ang kanyang mga estudyante. Mamamatay na ba siya? Si Duan Renhuang ay miyembro ng Imperial Family ng Zuyu, paano siya mamamatay? Hinahangaan siya ng lahat dahil sa kanyang lakas.
Gayunpaman, kahit na hindi siya nagbitiw upang mamatay, ang masasamang espada ay patuloy na umuusad. Pagkatapos ay tinusok nila ang kanyang lalamunan. Ang mga tao ay nakakita lamang ng itim na mga sinag ng liwanag at isang ulo ang bumagsak sa lupa. Si Duan Renhuang ay pinugutan ng ulo ng mga masasamang espada. Lumunok. Ang mga tao ay lumunok at ang kanilang mga puso ay tumibok ng galit. Ang pinakamalakas na tao ng Imperial Family ni Zuyu, isang cultivator ng Tianqi layer, ay pinatay ng masasamang espada. Mamatay. Sigaw ng malakas na cultivator ng East Sea Dragon Palace habang itinapon ang sarili kay Linfang. Umalangaw sa hangin ang awit ng mga dragon. Lumitaw ang ilang mga kuko ng gintong dragon at lumipat patungo sa dibdib ni Linfang, tila ipapako na si Linfang. Lumipat si Linfang pabalik, ngunit ang mga kuko ng dragon na iyon ay napakabilis, hindi niya maiwasan ang mga ito. Boom! Ang mga kuko ng dragon ay bumagsak sa katawan ni Linfang at ang kanyang balat ay napunit, ang mga dagwang laman ay lumitaw. Gayunpaman, mukhang walang ekspresyon pa rin si Linfang. Tatlong malalaking demonyo ang lumitaw, mayroong 8 kamay na humawak sa mga kuko ng dragon. Ha! Ang cultivator na nakasuot ng dragon robe ay namangha, naramdaman niya ang nakakatakot na masasamang enerhiya. Nakakabaliw. Si Linfang ay naging isang napakalakas na demonyo. Bastos ka, naitulak pa atras ang kanyang mga kuko ng dragon. Napaatras si Linfang habang umaalingaw ang galit na galit sa hangin. Isang dragon ang lumitaw at naglabas ito ng mga pangil at nag-flash ng mga kuko. Ito ay inilunsad sa masasamang mga espada na may hindi kapani-pani walang bilis. Boom boom. Nagbanggaan ang masasamang espada at ang dragon. Pagkatapos ay nawala ang dragon nang hindi nagiiwan ng bakas. Nanginginig ang cultivator sa dragon robe, gusto niyang umiwas at lumayo ngunit tila huli na. 4 na demonyo ang gumagalaw patungo sa kanya at hinawakan siya, napapikit siya. Bastos ka, sigaw ng cultivator na nakasuot ng dragon. Ang pag-awit ng mga dragon ay muling kumalat sa hangin na lumikha ng isang bagyo, ang 4 na mga demonyo ay na-project ng Paurong. Gayunpaman, ang mga masasamang espada ay naging mas nakasisilaw. Natakot ang cultivator na nakasuot ng dragon robe, gusto niyang umatras ngunit kumalat ang ilang tunog sa hangin at tumalsik ang dugo. Naputol ang kanyang mga braso. Roar! Tinaga ng masasamang espada ang kanyang katawan. Nababaliw na siya, may sugat ang braso niya. Gayunpaman, wala siyang oras upang gamutin ang kanyang sugat dahil mas maraming dumadagandong na tunog ang kumalat sa hangin, ang mga masasamang espada ay sumisipol sa hangin. Ang buong kapaligiran ay napuno ng kanilang masasamang enerhiya. Mamatay! Sigaw ng isang tao sa likod ng Evil Sword Lights. Ang cultivator sa dragon robe ay nabalisa. May lumitaw na isa pang dragon ngunit agad din itong nalazlaz. Habang tumatabi siya para umiwas, papalapit na ang itim na sword lights. Basang-basa ang katawan niya ng malamig na pawis. Si Linfang ay nagtataglay ng hindi kapani-pani walang likas na kakayahan. Kahit na nakalusot pa lang siya hanggang sa ika-8 layer ng Zuan Qi at sa kanyang level 5 sword intent, makokontrol niya ang mga nakakatakot na masasamang espada na iyon. Maaari siyang maging demonyo at sumanib sa kanila. Siya ay lubhang mapanganib sa bagong anyo na iyon. Ang cultivator sa dragon robe ay umatras, lumingon sa kanyang ulo at nakita si Linfang na tumalon patungo sa kanya. May mga masasamang itim na ulap na umaaligid sa katawan ni Linfang. May hawak siyang evil sword. Walang ibang iniisip si Linfang kundi ang pumatay. Hindi natin siya pwedeng patayin ngayon, tara na, sigaw ng cultivator na nakasuot ng dragon. Nawalan siya ng braso. At dahil sa masasamang espada, hindi nila mapatay si Linfang. Wala silang choice kundi tumakas. Bukod dito, si Linfang ay naging isang demonyo at ang kanyang puso ay puno ng mamamatay tao na intensyon. Baka sila ay mamatay o maging mga alipin ng mga masasamang espada. Hinding-hindi niya mapupuntahan ang misteryosong mundo sa ganoong estado. Nagsimula siyang lumipad palayo ng mabilis hanggat kaya niya, nahuli si Duan Wuya sa daan at tumakbo sa malayo. Si Linfang ay maaaring mamatay ng mag-isa, siya ay magiging alipin ng masamang espiritu ng mga espadang iyon, kaya walang kwenta na ipagsapalaran ang buhay ng isang tao para patayin siya. May nahulog mula sa langit, ito ang malakas na cultivator ng Jade Heaven Imperial Family. Laking gulat niya nang makita ang lalaking naka-dragon robe. Si Linfang ay naging isang tunay na demonyo, ang mga tao sa East Sea Dragon Palace ay kailangang tumakas, hindi na nila kayang labanan si Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 727, ang nakakatakot na Linfang. Naningkit ang mga mata ni Linfang nang makita niya ang lahat ng taong iyon na tumatakas. Ang kanyang masasamang espada ay tumaas sa hangin at ang masasamang enerhiya ay patuloy na naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Ang nakakatakot na itim na mga sinag ng liwanag ay bumaba mula sa kalangitan. Maaabot ng mga itim na ilaw na iyon ng mga tao sa malalayong distansya. Isang napakalaking siwang ang muling lumitaw sa lupa. Sabay nating pigilan siya. Sabi ng lalaking naka-dragon na damit. Ang espadang iyon ay nakakatakot at ang chi nito ay hindi maiiwasan, ito ay nasa lahat ng dako. Roar. Lumitaw ang ilang nakakatakot na dragon sa paligid ng cultivator na nakasuot ng dragon robe, sumugod sila sa kalangitan at lahat ng kanilang mga kuko ay umatake sa mga masasamang espada. Kurkur.
Sa itaas ng langit ang mga dragon ay nagbabanggaan sa mga itim na ilaw. Ang ilan sa mga itim na ilaw na iyon ay nawala pa. Isang cultivator ng layer ng Tianqi ang nahawakan ng isa sa mga sinag ng masamang ilaw na iyon, at bigla siyang namatay. Ang jet black beams ng liwanag ay hindi pa ganap na nawala, mayroon pa ring natitira. Tara na, sabi ng cultivator na nakasuot ng dragon. Wala na siyang pakialam sa ibang bagay, gusto lang niyang tumakas. Nagsimula na naman siyang tumakbo ng buong bilis. Ang mga mata ni Linfang ay puno ng pagpatay na enerhiya. Gumugulong pa rin ang maitim na ulap sa kalangitan. Tumingon siya at tumingin sa iba, lalo na sa isang cultivator mula kay Jade Heaven at sa guro ni Yumo, pati na kay Duan Wudao at sa kanilang mga kaalyado. O hindi. Sabi ng cultivator mula sa Jade Heaven Imperial Family. Sa isang iglap ay nakarating na siya sa tabi ni Duan Wudao. Kailangan niyang ibalik si Duan Wudao, anuman ang mangyari. Kinailangan ni Duan Wudao na tumagos sa misteryosong mundo ng Jade Heaven Imperial Family, hindi siya maaaring mamatay. Sa gayong kamanghamanghang likas na kakayahan, si Duan Wudao ay magiging isa sa kanilang pinakamahusay na magsasaka. Gayunpaman, hawak pa rin ni Linfang ang masamang espada at bumaril patungo kay Duan Wudao. Ang kanyang masamang espada ay napuno ng isang hindi kapani-paniwalang layunin ng espada. Umalis na tayo. Galit na sigaw ng cultivator ng Jade Heaven Imperial Family. Nagpakawala siya ng nakakatakot na chi, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang dambuhalang kamay ng imperial na si Chi. Boom! Nagbanggaan ang itim na sinag ng ilaw at ang kamay, at pagkatapos ay nawala silang magkasama. Ang cultivator ng Jade Heaven Imperial Family ay hindi tumigil habang sinunggaban niya si Duan Wudao at nagpatuloy sa pagtakas. Tumingon ang guro ni Nada Shukong at Yumo at sabay na inatake si Linfang, sinusubukan nilang harangan si Linfang. Ang ilang itim na ilaw ay muling lumabas sa mga mata ni Linfang. Nakatitig siya sa 2 taong iyon, nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Tila isang demonyo ang sumasakal sa kanila. Idiot! Ang dalawa sa kanila ay tila napagtanto lamang na si Linfang ay mas malakas kaysa sa kanila. Nakakagulat na gusto nilang tulungan ang mga tao mula sa Jade Heaven ngunit nakalimutan nilang pangalagaan ang kanilang sarili. Tumabi sila sa 2 magkaibang direksyon. Nagpapanik sila at umaasa na hindi sila pipiliin ni Linfang. Tumalikod si Linfang at tumalon papunta sa guro ni Yumo, nagpasya siyang habulin siya. Mukhang natakot ang guro ni Yumo. Natakot siya, hindi niya akalain na hahabulin siya ni Linfang, akala niya ay siya ang humahabol at papatay kay Linfang. Boom boom boom. Naramdaman ng guro ni Yumo ang mga itim na ilaw na papalapit sa kanya, nanginginig siya mula ulo hanggang paa. Ang mga itim na sinag ng liwanag ay bumababa mula sa langit. Naalarma ang sigaw ng guro ni Yumo ngunit hindi siya nakatakas sa kanila nang bumagsak ang mga ito sa kanyang katawan. Namatay siya. Kamamatay lang ng isa pang cultivator ng Tianqi layer. Lahat ng malalakas na cultivator na iyon ay may hindi kapani-paniwalang likas na kakayahan at nagtataglay ng kapangyarihang sirain si Zuyu sa isang kisap mata. Madali nilang malipol ang mga cultivator ng Tianqi layer mula kay Zuyu, ngunit sa sandaling iyon, ang kanilang buhay ay nanganganib. Agad na lumipat si Linfang patungo sa Dashukong. Tumatakbo pa rin si Dashukong palayo ngunit hindi siya masyadong malayo. Ang mga cultivator ng Tianqi layer ay napakabilis, sa isang kisap mata ay nawala siya. Malamig na tiningnan ni Linfang ang silweta na iyon, alam niyang hindi niya ito kayang habulin, hindi siya mabilis. Ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata, mas lalo niyang pinagsanib ang mga masasamang espada sa kanyang puso. At pagkatapos ay sumigaw siya ng galit na galit. Mamatay. Isang nakakatakot na umuungal na tunog ang kumalat sa hangin, ang mga madilim na ulap ay gumugulong. Ang espada sa kamay ni Linfang ay muling naging itim na sinag ng liwanag at bumaril patungo sa Dashukong sa abot tanaw. Ang masamang espada ay puno ng sigla at layunin, ito ay napakabilis. Ang nakakatakot na tunog ng espada ay lumipat sa malayo. Pagkatapos ay nakita ng mga tao ang itim na liwanag na nilamon ang silhouette. Ang masamang espada ang pumatay kay Dashukong, si Dashukong ay namatay din. Boom boom boom. Ang masamang ulap ay naglalabas ng mga dumadagandong na tunog, ang masamang espada ay lumipat pabalik kay Linfang at muling damapo sa kanyang kamay. Si Linfang ay nakatayo sa hangin at mukhang isang tunay na Diyos ng kamatayan. May kamatayan lamang sa mga mata ni Linfang, siya ay isang mamamatay tao. Siya ay napuno ng walang katapusang pagpatay na intensyon at lamig. Walang makakalapit sa kanya nang hindi namamatay. Muntinfang, Linfang. Si Yu Menghi at Lin Hai ay namangha at nakatingin sa kanilang anak. Tumingon si Linfang sa paligid at tumingin sa kanila, ngunit sa kanyang mga mata, ang lamig at kasamaan lamang ang mayroon. Hindi na siya si Linfang, isa na siyang demonyo. Hindi niya makilala ang mga ito. Ginalaw ni Linfang ang kanyang mga talukap at tumingin sa ibang lugar. Bumagsak siya sa lupa at tumingin sa hari ng Zuyu. Gusto ng cultivator ng East Sea Dragon Palace na sumama sa kanya si Duan Wuya. Walang pakialam si Duan Wuya sa hari, walang halaga ang hari. Kapag nahaharap sa panganib, hindi niya ito kayang iwanan. Si Linfang ay naging isang demonyo at lahat ay natakot, sila ay nasusuka. Sa sandaling manalo na sana ako laban kay Duan Renhuang, iba ang nangyari. Matagal ko nang pinaghandaan iyon.
Pero buhay iyon. Buntong hininga ng hari ng Zuyu habang umiiling. Hindi ko akalain na makokontrol mo ang mga masasamang espada at pagkatapos ay magiging demonyo. Mula ngayon, iniisip ko kung gaano karaming tao ang mamamatay sa iyong mga kamay. Dahan-daang ipinikit ng hari ang kanyang mga mata, hindi siya makatakas at hindi niya kayang labanan si Lin Feng. Wala siyang magawa kaya wala na siyang pag-asa. Ang mga mata ni Lin Feng ay malamig pa rin. Ang masasamang liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata, puno ng pagpatay. Ang kanyang espada ay bumaba mula sa langit at pinatay ang hari ng Zuyu. Ang hari ng Zuyu ay palaging nasa ilalim ng kontrol ni Duan Renhuang. Namatay siya, pagkatapos ay nakatakas sina Duan Wudao at Duan Wuya kasama ang napakalakas at maimpluwensyang mga grupo. Ang mga elite na tropa ni Zuyu, ang Imperial Snow Dragon Guards ay namatay na rin. Pagkatapos ay sinalakay ni Yuan Fei Yang ang palasyo ni Zuyu, parang nawala si Zuyu. Mula sa araw na iyon, si Zuyu ay magiging kay Lin Feng. Siyempre, si Lin Feng ay naging demonyo at iyon ay isang malaking problema. Lin Feng, sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at nakita ang isang tao sa langit, si Lei Mang iyon. Ikaw ay buhay pa, kung nagawa mong bumalik sa iyong normal na sarili, huwag kalimutan ang tungkol sa appointment sa Shengang. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Malamig na sabi ni Lei Mang, nakatingin sa mga itim na balintataw ni Lin Feng. Ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng pagpatay. Siya ay sumulong at bumangon sa himpapawid, si Lei Mang ay namangha. Pagkatapos ay itinaas ni Lin Feng ang kanyang masamang espada at isang nakakatakot na itim na sinag ng liwanag ang bumaril patungo kay Lei Mang. Anong ginagawa mo? Maglakas loob ka ba? Galit na sigaw ni Lei Mang. Isang nakakatakot na kulog ang lumabas sa katawan ni Lei Mang at lumipat patungo sa masamang espada. Ngunit si Lin Feng ay talagang naging isang demonyo at hindi makontrol ang anuman, walang imposible o ipinagbabawal sa kanya. He would dare anything, gusto lang niyang pumatay ng tao. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Tinakpan siya ng masasamang enerhiya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang espada ay bumaba muli mula sa langit, ang kanyang nakakatakot na masamang enerhiya ay nagparamdam kay Lei Mang na mas gising kaysa dati. Si Lin Feng ay naging demonyo na at walang makakapigil sa kanyang pumatay. Nababaliw ka, sigaw ni Lei Mang, ang kanyang nakakatakot na mga kulog ay patuloy na binomba ang masamang espada. Saka siya tumalikod at sinubukang tumakas. Sino ang makakalaban sa isang baliw na demonyo? Ang espada ni Lin Feng ay muling gumalaw patungo kay Lei Mang, ang mga lilang kulog ay umaalingaw sa kapaligiran at si Lei Mang ay patuloy na lumilipad ng pabilis. Sa di kalayuan, biglang lumitaw ang dalawang tao na nakasakay sa mabangis na hayop. May isang lalaki at babae at sila ay natakot. Ano ang nangyari? Paano ba naman? Lin Feng. Lin Feng. Ang dalawang taong iyon ay sabay na sumigaw sa pangalan ni Lin Feng. Nabalitaan nila na araw ng kasal ni Lin Feng at nagmamadaling pumunta kay Zuyu mula sa Dragon Mountain. Ito ay si Jun Moshi at Tang Yuyu. Gayunpaman, ang nakikita lang nila ay si Lin Feng ay naging isang demonyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 728, hindi siya maaaring maging isang demonyo. Tumingon si Lin Feng at tumingin kina Jun Moshi at Tang Yuyu. Malamig ang kanyang mga mata, hindi siya kamukha ng gwapo at outstanding na binata na kilala nila. Ang mga mata ni Lin Feng ay ganap na itim na puno ng pagpatay at kasamaan. Tumalon si Lin Feng patungo kina Tang Yuyu at Jun Moshi, ang kanyang evil sword energy ay gumugulong sa kapaligiran. Nako, papatayin sila ni Lin Feng. Naisip ng ilang tao. Nag-aalala sila para kay Jun Moshi at Tang Yuyu, mga kaibigan sila ni Lin Feng. Ang batang lalaki ay mukhang namumukod-tangi, gwapo, at maeslan. Ang kanyang chi ay isang purong chi ng katwiran. Ang batang babae ay tumingin matikas at maganda. Nakakalungkot kung papatayin sila ni Lin Feng gamit ang kanyang masamang espada. Sumimangot si Jun Moshi at nalaman na delikado si Lin Feng sa sandaling iyon. Nakakakilabot ang evil energy niya, parang gusto niyang patayin lahat ng may buhay na nilalang. Ginawa ni Jun Moshi ang kanyang dalisay na chi ng katwiran sa kanyang katawan ngunit hindi ito pinakawalan. Si Tang Yuyu ay nakatitig kay Lin Feng, bakit siya naging demonyo? Ano ang nangyari? Bakit may evil light sa mata niya? Si Lin Feng ay palapit ng palapit sa kanila, ang kanyang malamig na evil energy ay nagiging mas matindi. Parang lalamunan ng kanyang lakas ang dalawang taong iyon. Lin Feng. Sigaw ni Jun Moshi ng napakalakas. Ang kanyang boses ay kumalat sa hangin na puno ng isang purong chi ng katwiran, hindi pinansin ni Jun Moshi ang masasamang enerhiya na umaakit sa kanya. Ang kanyang dalisay na chi ng katwiran ay bumagsak sa katawan ni Lin Feng at binalot siya. Ito ay hindi isang pag-atake, ito ay purong chi ng katwiran at ang layunin ay hindi upang saktan si Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng ang dalisay na chi ng katwiran na lumikha ng kakilakilabot at hindi kasiya siyang pakiramdam. Lalong tumindi ang masasamang ilaw sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinaas ang masamang espada sa hangin at sinalakay ng ilang mamamatay na si Chi ang kapaligiran na para bang lalamunan nito sina Tang Yuyu at Jun Moshi. Lin Feng, tingnan mo kami. Sigaw ni Jun Moshi ng napakalakas. Hindi sila umaatras, ilang gintong chi ng katwiran ang bumalot sa kanila at ni Lin Feng.
Mayroong napakaraming golden chi na nakapagtataka sa karamihan. Pinagpapawisan sila, hindi babaliw si Jun Moshi. Naglakas loob siyang harapin si Lin Fang na naging demonyo na, isang demonyong maaaring pumatay sa kanya. Si Tang Yuyu ay nababalisa at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Tumingin siya kay Lin Fang at sumigaw. Gumising ka, bumalik ka sa realidad. Ang dalisay na chi ng katwiran ay nagpagising kay Lin Fang ng kaunti. Bahagyang nag-disperse ang masasamang ilaw at ang kamay na nakahawak sa masamang espada ay nagsimulang manginig. Pumunta ka, galit na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang nakakatakot na masamang chi ay gumalaw patungo sa kanila at nilamon ng mahahalagang chi ng katwiran, na agad ding nawala. Sina Jun Moshi at Tang Yu ay nanginginig. Sa isang sigaw, ginawa ni Lin Fang ang masamang chi na bumagsak sa kanila, na nagpa-atras sa kanila. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang na may pamatay na enerhiya, ang karamihan sa mga tao sa lupa ay nasusuka. Dahan-daang bumaba ang tingin ni Lin Fang sa kanila, binibigyan sila ng pakiramdam na sinasakal. Hindi sila makagalaw. May impresyon silang dalawang kamay ang nasa lalamunan nila at sinasakal ang mga ito nang tumingin sila sa kanya. Parang anumang oras ay mapapatay niya ang mga ito. Si Lin Fang ay napapaligiran ng kasamaan, mamamatay na enerhiya. Sinapian siya ng demonyo, ng mga masasamang espada, parang pinalitan ng masamang hangarin ng mga espada ang sarili niya. Gaano nakakatakot. Kahit na pinatay ni Lin Fang ang mga cultivator na iyon at pinatakas ang iba, tila siya ay naging isang demonyo sa kawalang hanggan. Hindi niya magagawang patayin ang mga taong iyon kung wala ito. Akala ng karamihan. Hindi sila naglakas loob na tingnan si Lin Fang sa mga mata, baka patayin niya sila. Maaaring patayin ni Lin Fang ang napakalakas na cultivator ng layer ng Tianqi ngayon. Kung may kumausap o tumingin sa kanya, sinubukan niyang patayin ang mga ito. Wala nang sinuman sa Zuyu na makakontrol kay Lin Fang. Kung mabaliw si Lin Fang, si Zuyu ay magiging isang napakalaking lawa ng dugo at lahat ay mamamatay. Error. Marahas na umungal si Lin Fang. Ang madilim na ulap ay patuloy na gumugulong. Ang gusto lang niya ay pumatay ng tao ngayon. Gayunpaman, sa kanyang puso, sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang boses na nagsasabi sa kanya na huminto. Kinagat ni Lin Fang ang kanyang mga labi na nagsimulang damyugo. Sa gitna ng mga taong iyon, naroon ang kanyang mga kamag-anak at kanyang mga kaibigan, hindi niya kayang patayin ang mga ito. Little Fang. Sigaw ni Yu Minghi. Ang kanyang ina, ang kanyang ama at ang kanyang mga kaibigan ay nakatingin sa kanya na walang pag-asa. Paano siya naging demonyo? Patriarch. Sigaw ng mga tao ng Yunhai sect habang nakatingala sa kanilang patriarch, nanginginig. Parang medyo naging malinaw na naman ang ulo niya. Gayunpaman, ang masamang espada ay mukhang malamig tulad ng dati. Tila kayang patayin silang lahat anumang oras. Boom boom boom. Kumalat sa hangin ang mga gumugulong na tunog sa gilid ng Imperial Palace. Maraming nakabaluti na kabayo ang tumakbo palabas ng palasyo. Nakuha na nila ang Imperial Palace. Gayunpaman, problema pa rin si Lin Fang. Ang lahat ng mga kabayo ay tumatakbo sa isang perpektong pormasayon. Tumingin sila kay Lin Fang na dahan-daang itinaas ang kanyang masamang espada, ang mga tropa ay tumalon mula sa kanilang mga kabayo, lumuhod at sumigaw. General, ang kapaligiran ay naging ganap na tahimik. Naroon lamang ang masamang chi na gumugulong sa hangin. Magalang na tinitingnan ng mga tropa ang kanilang general habang naglalabas ng ilang chi na tumagos sa utak ni Lin Fang. Nagsimulang manginig si Lin Fang. Patriarch. Sigaw muli ng mga tao ng Yunhai sect nang makita nilang hindi sumasagot si Lin Fang. Muli silang lahat ay lumuhod. Ang kanilang mga tinig ay sumisigaw ng salitang patriarch ng sabay-sabay. Kasabay nito, ang mga boses na iyon ay naging chi na tumakip sa katawan ni Lin Fang. Kahit na mahina ang chi na iyon, may 12-dosenang libu-libong tao na maaaring makaimpluwensya sa puso ni Lin Fang. Ang masamang enerhiya ni Lin Fang ay unti-unting naglaho. Ang kanyang masamang espada ay nagsimulang manginig ng nakakabaliw. Naging isang tunay na demonyo ba siya? Hindi na ba siya makakabalik ng malay? Paano niya magagawang makaganti sa ibang tao? Paano niya magagawang sirain ang Dashu Clan? At ang East Sea Dragon Mountain? At ang Jade Heaven Imperial Family? Lahat ng mga taong iyon ay kailangang mamatay. Meng Qi. Ang mga luha ay lumitaw sa itim na mga mata ni Lin Fang at dahan-daang nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Lalong nanginginig ang kamay niya. Umungol si Lin Fang habang ang espada ay gumalaw pabalik sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang katawan, para siyang nasa demonyong ulirat. Bigla siyang bumaril sa malayo. Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin. Isang puting silweta ang gumuhit sa kalangitan at lumayo rin sa malayo. Mas lalong nanginginig si Lin Fang. Nagulat siya nang makitang nakayakap si Zhu Linglong. Ang dalawang magagandang mata ay nakatingin sa kanya. Patuloy na umaagos ang mga luha sa mukha ni Zhu Linglong. Patuloy na nanginginig ang balahibo ni Zhu Linglong. Ayaw niyang lumayo sa mga braso ni Lin Fang. Meng Qi. Si Lin Fang ay tila bumabalik sa kanyang malay, siya ay umiiyak. Mahigpit niyang niyakap si Zhu Linglong at isang hakbang pasulong. Pagkatapos ay lumayo siya sa malayo at nawala sa abot tanaw. Naghiwa-hiwalay ang maitim na ulap sa kalangitan at naging normal muli ang kapaligiran. Napakabilis, ang masamang chi ay nagsimulang kumalat. Gayunpaman, ang puso ng mga tao ay hindi maaaring bumagal ng mahabang panahon. Napakaraming tao ang namatay.
Ang lupa ay napuno ng hindi kapani-paniwalang bilang ng mga bangkay. Ang mga tropa mula sa Duanren City ay nakapatay din ng napakaraming tao sa Imperial Palace. Nasakop nila si Zuyu. Sa mga tao mula sa Yunhai Sect, maraming tao ang namatay. Namatay na rin ang Snow Dragon Guards. Ang hari ng Zuyu, Duanren Huang, at ilang mga cultivator ng layer ng Tianqi ay namatay na lahat. Ginamit ni Linfang ang kanyang masamang espada at nagbago ang mundo sa kanilang paligid. Pinatay ni Linfang ang lahat sa kanyang paraan. Ngunit pagkatapos ay tumalon si Meng Qing sa kanyang mga bisig at ang kanyang mga mata ay naging mainit at maamo muli. Sino ngayon ang namumuno sa Zuyu? Ang kinabukasan ni Zuyu ay nasa mga kamay ni Linfang. Gayunpaman, si Linfang ay naging isang demonyo at ang kanyang determinasyon ay nadungisan ng layunin ng mga masasamang espada. Siya ay umalis dahil ayaw na niyang pumatay ng mga tao. Sa makatuwid, ang Yunhai Sect ay namumuno sa Zuyu. Linfang. Sigaw ng napakaraming tao nang makita siyang umalis. Iniligtas sila ni Linfang, naging demonyo siya para sa kanila. Sina Jun Moshi at Tang Yu ay nagulat, ngunit nanatiling tahimik sa napakahabang panahon. Biglang tumakbo si Tang Yu kay Linfang, na ikinagulat ni Jun Moshi. Delikado yan. Sigaw ni Jun Moshi. Hindi siya maaaring maging isang walang hanggang demonyo. Sabi ni Tang Yu determinado. Nagpatuloy siya sa pagtakbo pagkatapos ni Linfang. Natigilan si Jun Moshi, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, babalik ako sa Dragon Mountain para tingnan kung may paraan para kanselahin ang pagbabago. Biglang kumislap ang kanyang siluet at iniwan niya si Zuyu pabalik sa Dragon Mountain. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 729, labanan sa pagpapasya. Tang Yu ay nababalisa habang lumilipad sa kalangitan. Linfang, hindi ka maaaring maging demonyo. Si Tang Yu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Naaalala niya kung gaano kagwapo at palakaibigan si Linfang. Siya ay isang henyo, paano siya naging isang demonyo? Iyon ay hindi patas. Ilang tao ang namatay. Ang mga cultivator na may malakas na kaluluwa at mataas na kakayahan sa pag-aaral ay maaaring walang tigil na umunlad sa landas ng paglilinang. Sa kanilang paghahangad at determinasyon, makokontrol nila ang kanilang kapalaran. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang cultivator ay ang kanyang puso at ang kanyang determinasyon. Ang mga hindi determinado at hindi nagtiyaga ay hindi magtagumpay, hindi sila maaaring maging napakalakas na cultivator. Sa kanyang paghahangad at determinasyon, malamang na makalaya si Linfang mula sa demonyong nagmamay-ari sa kanyang katawan. Nang makita ni Linfang si Zhu Linglong, halos naging ganap siyang normal muli. Ang kanyang kaluluwa ay nagsasabi sa kanya na siya ay kanyang asawa, mahal niya ito. Hindi naging mahirap para kay Tang Yu na sundan si Linfang na may nakakatakot na masamang enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta ngunit masusubaybayan niya ito salamat sa masamang enerhiyang iniwan nito sa kapaligiran. Si Tang Yu ay lumipad sa kalangitan ng mahabang panahon, ang mga tunog ng pagsipol ay kumalat sa hangin sa paligid niya. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal naghahabol pero hindi siya tumigil. May kadena ng bundok sa harap niya, iyon ay ang Nine Dragons Mountain Chain. Ang masamang chi ay tumagos sa kadena ng bundok na nangangahulugang naroon si Linfang. Nang walang pag-aalinlangan, lumipad din si Tang Yu sa kadena ng bundok at nagpatuloy sa pagsunod sa masamang chi. Nagpatuloy siya sa paglipad ng napakatagal, ilang dosenang kilometro, ngunit wala siyang nakitang mabangis na hayop. Ang masamang chi ni Linfang ay malamang na pumatay sa kanilang lahat sa daan, ang mga hindi pa napatay ay tumakas lang. Lalong siksik ang masamang chi. Isip ni Tang Yu, bumagal. Nararamdaman niya ang masamang chi na nangangahulugan na papalapit siya kay Linfang. Dugo. Si Tang Yu ay may nakita dugo sa di kalayuan. Isang dambuhalang, mabangis na hayop ang namatay doon at naputol ito ng espada, mayroong masamang chi sa hayop. Tang Yu, hindi mo kailangan ng sino man na magpaliwanag sa kanya kung ano ang nangyari, alam niya na si Linfang ang may akda ng krimen. Hindi lang isang halimaw, maraming halimaw. Walang mga exception, lahat sila ay napatay ng isang atake ng espada. Gaano man kalakas ang mga hayop, hindi sila makatakas sa kanya at sa kanyang masamang espada. Muntik na. Napansin ni Tang Yu na ang masama at malamig na chi ay lumalapot sa hangin. Hindi siya masyadong mabagal o masyadong mabilis sa direksyon ng enerhiya. Hindi siya naglakas loob na tumakbo ng masyadong mabilis, maaaring patayin siya ni Linfang sa isang pag-atake kung hindi niya ito nakikilala. Sayang naman kung mamatay siya. Malapit na ako. Nababalisa si Tang Yu. Siya ay labis na kinakabahan. Sa di kalayuan, sa isang burol, may isang napakalaking bato. May nakaitim na Changpao na nakaupo sa malaking batong iyon. Naroon din ang chi ng isang lonely fox. Ang lamig ng masamang enerhiya ay nakakatakot na walang sino man ang nagnanais na makalapit dito. Si Linfang ay may hawak na Snow White Fox sa kanyang mga braso, si Zhu Linglong iyon. Pareho silang nakatingin sa malayo na parang may naalala. Niyakap ni Zhu Linglong ang demonyo na parabang hindi siya naapektuhan ng masamang enerhiya. Halos hindi siya makagalaw sa braso nito, tanging tiyan lang ang gumagalaw ngayon habang humihinga. Si Zhu Linglong ay may manyab puting balahibo at maliliit na kuko.
Ang kanyang maliliit na kuko ay nag-iiwan ng ilang maliliit na marka sa katawan ni Lin Feng. Ang mga ito ay maliit at banayad na mga marka, na parang minamasahin niya ang kanyang kasintahan. Ramdam ni Lin Feng na hinahaplos ng mga kuko na iyon ang kanyang katawan, ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin kay Zhu Linglong. Parang naging maamo at normal na naman siya, mukha siyang pala kaibigan. Tumiti si Zhu Linglong kay Lin Feng at napaungol sa mahinang boses. Makikita sa kanyang magagandang mata na nakangiti siya, natutuwa siyang makita na halos parang normal na naman si Lin Feng. Hinawakan ni Lin Feng ang katawan ni Zhu Linglong, itinaas siya at inilagay ang ulo sa mukha nito. Hindi na siya malamig kaysa kanina. Bakas sa mga mata niya na nakangiti siya. Nalungkot si Tang Yuyu nang makita niya iyon. Namula ang mukha niya, ano ang pag-ibig? Paano nagagawa ng isang halimaw ang isang demonyo na magmukhang isang mapagmahal na nilalang? At saka, si Tang Yuyu ay nagseselos sa maliit na puting hayop na iyon na may magagandang mata. Nainggit siya sa kanya. Hindi alam ni Tang Yuyu kung ano ang pinagdaanan ni Lin Feng at Meng Qing, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa pagitan ng demonyong iyon at ng hayop na iyon. Hindi niya alam kung paano nakilala ni Lin Feng si Meng Qing, kung paano niya ito tinuruan kung paano sumakay ng kabayo, kung paano sila palaging magkasama hanggang sa sandaling siya ay naging isang hayop. Sa mundong iyon, walang sino man ang gumugol ng mas maraming oras kasama Lin Feng kaysa kay Meng Qing. Si Meng Qing ay palaging sumusunod kay Lin Feng, nakita niya itong malungkot, nasiraan ng loob, nawalan ng gana, masaya. Nakita niyang ipinakita niya ang kanyang kahangahangang lakas. Palagi siyang tahimik na nanonood sa kanya. Nasa tabi niya pa rin siya ngayong nag-transform na siya bilang isang demonyo. Magkasama nilang maiiwan ang lahat, makakalimutan nila ang buong mundo. Si Tang Yuyu ay lumakad palapit, napakamalumanay. Ayaw niyang sorpresahin o takutin si Lin Feng. Tumingon si Lin Feng at tumingin kay Tang Yuyu sa masama at malamig na paraan, na nagpatigil sa kanya. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Nagsimulang kumislap ang mga masasamang ilaw sa mga mata ni Lin Feng kung saan lumabas ang nakamamatay na enerhiya at bomb alot sa kanyang katawan, nasusuka si Tang Yuyu kay Lin Feng. Lin Feng, malumanay na sabi ni Tang Yuyu. Kumbinsido siya na matutulungan siya nito at hindi siya nito papatayin. Umalis ka, sabi ni Lin Feng sa malalim na boses. Umiling si Tang Yuyu. Umalis ka na dito. Galit na sigaw ni Lin Feng habang naglalabas ng nakakatakot at napakalamig na pamatay na enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang maaaring mangyari, maaari siyang maging lubhang masama muli at mapatay siya. Hindi niya alam kung gaano niya kayang pigilan ang sarili niya. Hindi ako aalis. Malakas na sabi ni Tang Yuyu. Mukha siyang determinado habang sinabi niya. Lin Feng, makokontrol mo ang iyong sarili, maaari kang manatiling malinis ang ulo. Nangangahulugan ito na maaari kang manalo laban sa masamang enerhiya, kailangan mong maniwala sa iyong sarili at magagawa mo ito. Hindi ka maaaring maging demonyo kung hindi ay papatayin mo ang mga taong mahal mo. Sa iyong kaluluwa at determinasyon, alam kong magagawa mo ang lahat. Nang inag si Lin Feng, mukhang naguguluhan siya. Gumagalaw ang kanyang chi, kaya ba niyang kontrolin ang sarili niya? Ang layuning iniwan ng masasamang espada ay nakakatakot. Patuloy nitong dinudumihan ang sarili niyang determinasyon. Siguradong magiging demonyo siya at Diyos ng kamatayan. Lin Feng, hindi mo masasabi sa iyong sarili na hindi mo kaya. Gamitin ang iyong puso, gamitin ang iyong determinasyon, labanan ang iyong panloob na demonyo. Sabi ni Tang Yuyu, tila nakakatulong talaga sa kanya ang mga salita nito. Malakas na sigaw niya. Ayon sa kanya, talagang magtagumpay si Lin Feng. Kinailangan ni Lin Feng na bumalik sa kamalayan at maaaring labanan ang masamang layunin. Talunin ang masamang hangarin. Bulong ni Lin Feng. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao na naglalabas ng mga kaluskos. Naglabas si Zhu Linglong ng ilang maliliit na cute na tunog. Gumalaw siya at hinaplos ang mukha ni Lin Feng gamit ang kanyang mga kuko. Ipinakita niya kay Lin Feng na mahal niya ito sa kanyang maganda at maningning na ngiti. Sinusubukan niyang gawing matuno ang puso ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 730, paghahari kay Zuyu. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Lin Feng, ang mga matang iyon ay kay Meng Qing. Ang masamang chi ay nagsimulang kumalat ng higit pa. Ibinaba ni Lin Feng ang kanyang ulo, halos normal ang itsura niya ngunit napakalamig pa rin. Ang pakikipag-usap ni Tang Yuyu kay Lin Feng ay medyo nakahinga siya ng maluwag ngayon. Nakita na niya si Lin Feng na lumaban at alam niya kung gaano siya determinado. Sa kanyang determinasyon at paghahangad, tiyak na maaari siyang manalo laban sa demonyo, kahit na ito ay napakalakas. Masyadong siyang nakalapit kay Lin Feng, 10 metro ang layo niya sa kanya nang mahinahon siyang umupo. Huminahon din si Lin Feng, mukha pa rin siyang masamang demonyo. Nakayakap lang siya kay Zhu Linglong, pareho silang parang isa. Lumubog ang araw at sumapit ang gabi sa lupa, tila mundo ng mga demonyo. Ang malamig at mapanglo na buwan ay bumangon sa kalangitan. Napakalamig ng hangin. Kahit na malamig ang buwan, pinaliliwanag nito ang lupa at itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo upang titigan ito. Niyakap niya ang liwanag ng buwan tulad ng pagyakap niya kay Zhu Linglong. Pareho silang nagtaas ng ulo at pinagmasdan ang magandang buwan. Sa sandaling iyon, inaalala ni Lin Feng at Meng Qing ang unang pagkakataon na nagkita sila. Noong gabing iyon, labis na nanlumo si Lin Feng,
para maprotektahan siya, halos lahat ng mga tao sa Yunhai sect ay namatay. Tinulungan siya ni Protector Bay na makatakas. Dinala niya siya sa Blackwind Mountain kung saan niya nakilala si Meng Jing. Ngayon, naroon ang kabilugan ng buwan, at muli silang nasa kailaliman ng isang tanikala ng bundok. Gayunpaman, ang dalisay at banal na celestial na nilalang na iyon ay nasa mga bisig ni Lin Fang at dahil sa mga bastard na iyon, siya ay naging isang hayop muli. Nang maisip ni Lin Fang ang mga taong iyon ay naglabas siya ng mas nakakatakot na pamatay na chi at malamig na enerhiya. Kinailangan ni Lin Fang na patayin ang mga tao ng East Sea Dragon Palace at ng Jade Heaven Imperial Family. Kinailangan nilang magbayad ng kanilang dugo, ng kanilang buhay. Kinailangan ni Lin Fang na maghayganti. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay nagawa niyang lipulin ang Imperial Family ni Zuyu. Kung hindi, namatay ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Nangyari ang lahat dahil tumanggi siyang sumali sa East Sea Dragon Palace at dahil ang kanyang pag-iral ay isang banta para sa Jade Heaven Imperial Family. Kinailangan niyang patayin ang mga taong iyon dahil hindi nila siya pakakawalan. Sa kanilang mga mata, ang buhay ng tao ay wala. Ang alam lang nilang prinsipyo ay patayin ng mga mahihina bago sila lumakas. Hindi sila malilimutan ni Lin Fang, kahit na siya ay naging isang demonyo. Ang masasamang ilaw ay lumiligid sa kanyang mga mata, na puno sila ng pamatay na si Chi. Hindi kalayuan sa Lin Fang, may lumitaw na apoy. Nakaupo si Tang Yuyu sa tabi ng apoy, parang nag-iinit ang mukha niya. May hawak siyang patpat na may laman na sinimulan niyang iiho. Ang apoy ay nagpapainit sa kanya. Malapit sa Lin Fang, na may malamig na buwan sa kalangitan, hindi ganoon kaiganhawa ang pakiramdam ni Tang Yuyu. Nakapagtataka, sa kabila ng kanyang napakahusay na kakayahan sa paglilinang, nakaramdam siya ng lamig. Ang karne ay naglalabas ng ilang banayad na tunog habang nag-iihaw. Ang amoy ng inihaw na karne ay kumalat sa hangin, ito ay nakaka. Pinutol ni Tang Yuyu ang karne sa dalawa, lumakad siya patungo kay Lin Fang at binigyan siya ng ilan. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at hindi gaanong malamig ang itsura niya. Iniunat niya ang kanyang kamay at tinanggap ang karne na inialok sa kanya ni Tang Yuyu. Pagkatapos ay sinabi niya, "Dapat mo akong iwan. Ayokong masaktan ka, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang kontrolin ang sarili ko. Nakikilala mo pa rin ako." Bulong ni Tang Yuyu. Nakatingin siya kay Lin Fang at tila sinisisi siya. Ang lakas ng masasamang espada ay nilalamon ng aking determinasyon. Ang aking sariling determinasyon ay sumangkop sa aking katawan sa ngayon, ngunit maaari itong magbago anumang oras. Baka lumunin na naman, kaya ayokong mapahamak ka. Hindi ako aalis hanggat hindi mo natatalo ang demonyo sa katawan mo. Sa sandaling iyon, kung hihilingin mo sa akin na umalis, gagawin ko. Sabi ni Tang Yuyu na walang pakialam. Matigas ang boses niya, saka siya bumalik sa kinauupuan niya at umupo. Nagsimula siyang kumain ng karne, pira-piraso, dahan-dahan. Nasarapan siya sa kanyang pagkain. Si Tang Yuyu ay mukhang isang tunay na babae, napakaganda niya sa liwanag ng buwan. Gayunpaman, wala sa mood si Lin Fang na pahalagahan ang kanyang kagandahan. Napakahirap talunin ang demonyo sa kanyang katawan. Hinugot niya ang siyam na espada, iyon ay napakasakit. Hindi na niya napigilan ang mga espada, hindi kapanipaniwala ang kanilang determinasyon, patuloy nitong sinusunog ang sariling determinasyon. Sa panahon ng labanan, halos isinuko na ni Lin Fang ang kanyang sarili sa mga masasamang espada, ngunit pagkatapos ay lumuhad ang lahat ng tropa at miyembro ng Yunhai sect sa kanyang harapan. Tinawag nila siyang pangkalahatan at patriarch, nakontrol niya ang kanyang sarili ng kaunti at umalis kasama si Meng Qi. Lahat ng mga taong iyon ay tumulong sa kanya. Ang problema ngayon ay malamang na hindi na niya maibalik ang mga espada sa kanyang katawan tulad ng dati. Siya ay hindi sapat na malakas upang gawin ito ngayon na siya ay unshield lahat ng mga ito. Kalmado ang lahat sa dapit hapon sa Imperial City ng Zuyu. Gayunpaman, mayroon pa ring dagat ng mga bangkay na hindi nagpapaginhawa sa mga tao. Alam ng lahat sa bansa ang nangyari noong nakaraang araw. Gulat na gulat pa rin ang mga tumulong sa mga pangyayari at nakita ng sarili nilang mga mata ang lahat. Ang mga mula sa Love Sickness Forest at Yunhai sect ay nagpunta doon upang batiin ang bagong kasal, ngunit sa huli, sila ay tinambangan. Personal na lumabas si Duan Renhuang at sinubukang patayin silang lahat. Pagkatapos noon, nalaman ng karamihan ang tungkol sa mga pangyayaring naganap 20 taon na ang nakararaan sa bansa. Ang apat na henyo ng bansa ay dating matalik na magkaibigan at pagkatapos ay sinimulan na sila ni Duan Renhuang. Noon niya naabot ang pinakamataas na hakbang sa hierarchy ng bansa. Pagkatapos noon, ang asawa ni Lin Fang ay naging isang Tian level beast. Ang malalakas na cultivator ng Jade Heaven ay lumitaw, pagkatapos ay lumitaw ang mga cultivator ng Shengang. Ipinakita ni Duan Wuya kung gaano talaga siya kalakas, at pagkatapos ay lumitaw ang mga cultivator ng East Sea Dragon Palace. Ang lahat ay lumilitaw pa rin at umiikot sa ulo ng mga tao. Sa wakas, ginamit ni Lin Fang ang kanyang masasamang espada para lipulin ang lahat at lahat. Gayunpaman, si Lin Fang ay naging isang demonyo na siyang halaga para sa paggamit ng mga masasamang espada. May mga tao mula sa Yunhai sect at mula sa Duanren City na naninirahan sa Imperial Palace. Ang mga dating tao ng Imperial Palace ay patay na lahat. Ito ay isang bloodbath noong nakaraang araw.
Mula sa araw na iyon, si Zuyu ay hindi nakabilang sa Duan Clan. Si Zuyu ay kay Linfang na ngayon. Kahit nawala si Linfang sa sandaling iyon, siya pa rin ang bagong hari ng Zuyu. Kailangan lang bumalik ni Linfang at tatawagan siyang Your Majesty ng mga tao sa kanyang bansa. Maaari rin niyang piliing ibigay ang titulong iyon sa ibang tao, gayunpaman, malamang na siya pa rin ang maghahari kay Zuyu. Walang maglalakas loob na kalabanan siya. Naroon pa rin ang napakalaking bat sa langit. Sina Lin Hai, Yu Menghe, at Yun Fei Yang ay nasa likod nito. Yun Fei Yang, maraming salamat sa pagpunta at pagtulong. Sabi ni Lin Hai na alam na ang lahat. Si Lin Fang ay isa sa aking matalik na kaibigan, kaya huwag kang magpasalamat sa akin. Ngayon, sa iyo na si Zuyu. Umaasa ako na si Mo Yu at Zuyu ay maging magkaibigan magpakailanman. Oo, sabi ni Lin Hai na tumatango. Tinulungan sila ni Yun Fei Yang na kunin si Zuyu, bukod pa si Lin Fang at siya ay mabuting magkaibigan. Si Zuyu at Mo Yu ay magiging magkapanalig mula noon, wala nang digmaan sa pagitan nila. Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Lin Hai kay Yun Fei Yang. Babalik ako sa Mo Yu, magsanay sa paglilinang ng ilang araw, at pagkatapos ay maghanda sa pagtawid sa mahiwagang mundo. Huwag kang mag-alala kay Lin Fang, sigurado ako na malakas siya para maiwasan ang panganib. Pakiramdam ko malapit ko na siyang makita at sabay kaming papasok sa misteryosong mundo. Sana nga. Buntong hininga ni Lin Hai. Si Lin Fang ay naging demonyo at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. At saka, si Lin Hai at Yu Menghe ay walang kapangyarihan, hindi sila makapunta at hanapin si Lin Fang. Kung isasaalang-alang ang estado ni Lin Fang, walang makapaghuhula kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nagtitiwala ako kay Lin Fang, dapat ka ring magtiwala sa kanya. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakangiti. Sige, alis na ako. Okay. Sabi ni Lin Hai at ng iba pa habang kamakaway sa kanya. Pagkatapos ay lumipad ang may pakpak na tigre sa likod ng rock. Ibinuka ng rock ang mga pakpak nito at nagsimulang lumipad sa malayo. Nang mawala ang rock sa abot tanaw, si Lin Hai at Yu Menghe ay tumingin sila sa Imperial Palace, ang Zuyu ay kanila na. Walang sino man ang makakapagpilit sa kanila. Ang presyo ay napakahirap. Hinihiling nila na hindi ganoon ang nangyari. Nag-aalala ako para kay Little Fang. Sabi ni Yu Menghe. Bamantong hininga si Lin Hai at sinabing, palaging mapalad si Little Fang. Sana sa pagkakataong ito ay babalik siya ng swerte. At saka, iba ang Little Fang sa atin, mas magiging malakas siya sa hinaharap.